Kumusta? So, ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa PTE journey ko. So, yung aking pag-take ng PTE at yung ibang experiences ko. So, yun nga. So, nag-book ako ng PTE ng March 8, 2025. So, pinili ko talaga yung date ng pag-book na to na 8 kasi alam nyo na, sabi nila swerte daw yung 8. So, nag-book ako ng March 8, 2025. Pero, yung date ng pag-exam ko is May 28, 2025. O, diba? 8 din yung pinili ko. Siyempre, para sorte din yung pag-take ng PTE. So, yun nga. Gumawa ako ng account sa Pearson Test. So, igagawan ko na lang yun ng video kung paano ba mag-book at gumawa ng account sa Pearson Test. Yun, nag-book ako sa ACE Testing Makati. It was 9 a.m. Yung pinaka-early na pag-take ng PTE. So, may iba-ibang schedule naman. I think parang 9, 12, at yung hapon. So, pag-usapan natin yun sa next video. Ano na kung paano ba. So, yung pinili ko kasi medyo fresh pa yung utak ko. At saka, mas okay sa akin yung morning ng pag-take. Kasi mas active yung brain ko pag morning. So, yun yung ginawa ko. So, aside doon sa pag-book ng PTE, dahil malayo ako, 12 hours yung biyahe ko papunta ng ACE Testing Makati, that is Salcedo Street. So, nag-book din ako ng hotel for, I think, 4 days. 4 days kasi may pupuntahan pa naman ako. So, dumating ako doon ng May 27, 2025. It was 9 a.m. So, tinignan ko muna yung place para hindi ako mawala. So, malapit lang naman pala talaga dun sa hotel. Okay. Doon sa, I think, Red Doors Hotel, Bangkal Street. So, yun yung kinuha kong hotel. It is only 15 minutes going to ACE Testing Makati. So, mas madali lang doon makapag-grab. So, mabilis lang siya. So, hindi, kahit nga traffic is mabilis talaga yung Grab. So, ano ba yung ginawa ko pa doon? Oo, binisita ko yung lugar, tinignan ko para hindi ako mawala during that day. So, nakarating ako ng May 27. It was 9 a.m. As I mentioned. Kasi para may time pa to rest, syempre mahabang biyahe and magkapag-freshen up. Okay, ang maganda kasi dun sa ACE Testing Makati, parang nasa lang siya. Yun yung narinig ko rin eh. Based on the reviews, maganda daw mag-take ng test the ACE Testing Makati. Aside from that, syempre, hindi ako makapag-review ng March noon kasi may work pa ako. So, gumawa ko ng timeline from, yung bakasyon kasi namin is May 15 to April 15, 2025 to May 2025. So, yung 4 skills na speaking, reading, listening, and writing. So, gumawa talaga ako ng timeline kasi nga, narinig ko rin na kailangan talagang mag-practice. Kasi yun yung makakatulong para sa pag-take ng PTE test. So, yun. Nagawa ko ng timeline. Simula ako mag-review. April 16, 2025. Siyempre, nag-start muna ako doon sa speaking. So, pag-usapan natin yung mga tips, no? Ang timeline ko, ano ba yung ginawa kong timeline? Kasi may skills siya. So, yung score na desired score ko lang naman is 65. Yun lang yung score na kailangan ko. 65 for speaking, 65 for listening, 65 for reading, and writing. So, yung mga ginawa ko pa ay, gumawa na ako ng timeline kasi dapat everyday consistent yung review mo. Sa una talaga, mababa yung mga scores na makukuha mo. Pero habang nagre-review ka, everyday,
makukuha mo din yung desired score mo. So, practice lang talaga ng practice. So, yung mga comprehensive tips, pag-uusapan natin sa next video ko. Okay, so gusto ko lang i-share na kaya nyo yan. Kung kaya ko nga is, kayang-kaya nyong lahat yung journey ng pagtitake ng PTE. So, ginagamit ito para sa study visa, work visa. So, that is international English exam na requirement siya. So, may iba't ibang score din sa iba't ibang bansa na kung saan dapat mo ma-reach yung score mo or else mag-retake or retake ka uli ng PTE. So, thank you for listening. So, next time, yun naman comprehensive tips para sa pagpasa ng PTE. So, thank you. Bye, everyone. That's it for today.